people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang kagandahan ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Sunday. So, have a blessed Sunday sa atin lahat na bonggang-bongga. And then, ayun, sana nakapagsimba kayo. And then, of course, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. Thank you so much. And then, of course, sa mga bago nating subscribers, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre, dito sa Mama Sam Vlog. At hindi lang yan, sa mga makasolid na Mama Sam dyan. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, meron tayong pa-shoutout sa mga ilang kaibigan natin na laging nandito, nakatutok araw-araw, lagi-lagi. Kaya guys, syempre, wag na natin patagalin yung mga shoutout natin. Shoutout kay RJ Maagat at saka kay Chanel Marie Williamson. Hello mga mare. Thank you so much sa panonood ninyo. Syempre, dito sa Mama Sam Vlog araw-araw. And then, of course, Ronald Davis, Victor Michael Danada, Rosario Balendres, Yaya Muhammad, Jeff 5264, thank you so much. Andiyan din si Bobby Rodriguez, Cesar Anyo Nuevo, maraming salamat. Andiyan din si Ronald Cuevas, Rosel 2016, Mads Vlog, Barbet Elizalde, and then of course si Attorney Cornelo Dilag at saka si Maverick, maraming salamat. Ricardo Jr. Kenyosala, Snake Gem. Andiyan din si Dr. Glenn Pascual, Marilyn Lagsas, Jervin and Carlo Magat. Nag-birthday si Carlo Magat nung nakaraan. Oo, happy birthday sa'yo, Carlo. And then of course, nandiyan din si Miriam Milanes, Melinda Martinez, Dave Velasquez, Lara High 5 Key, Chibibo. Ayun, sabi niya, naku, may pa-shoutout daw kay Chibibo. Thank you so much sa panonood mo. And then, of course, andiyan din si Madam Henrietta Solidad at saka si Madam Jenaline Napaton. Maraming salamat. At syempre, hindi natin makakalimutan ang kagandahan ni Madam Catherine Kane at syempre, ang nag-iisang reyna ng Mama Sam Vlog na si Christine Ann Perez. Ayun! So maraming salamat sa suporta at pagmamahal. Doon naman sila nagre-reklamo, Mama Sam, lagay mo na lang siya sa likuran. Ano ba? Marunong pa kayo sa akin. Di ba? So syempre gusto ko muna magpasalamat sa mga talagang nanonood araw-araw. And then of course, appreciation yun. So unahin na natin sila. And then ngayong araw na to, eto na nga, Diyos ko, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika para lalong uminit ang ulo ninyo. So yun, so para sa una natin chika, nako, eto nga, grabe, pinag-uusapan sa social media ngayon ang naganap na pageant kaninang umaga na talaga naman, oh my gosh, inabangan ng lahat ang Mr. Model na ginanap sa Colombia. Yes, Mr. Model na talaga naman, my gosh, ang gugwapo ng mga lalaki dyan, especially na si Mr. Peru. Si Mr. Peru talaga yung bet kong manalo, pero hindi man lang siya talaga umabot sa dulo ng competition. Hindi ko alam kung bakit. Baka hindi siya. Charot. So, yun. So, alam naman ninyo na talagang grabe ang kagandahan talaga ng katawan ni Mr. Peru. Ay, yun talaga yung kinalulungkot ko. Hindi ko alam. Siguro attitude or siguro baka hindi niya napagbigyan, ay mga ganon. Pero ito ang nagwagi. Syempre, second runner-up, syempre, proud na proud ako sabihin sa inyo, si Mr. Philippines. Ayun nga, nakuha ni Mr. Philippines ang second runner-up. Na kahit na siya yung pinakamagaling kumuda talaga dun sa top 3 ha. Pero siguro yung format kasi ng pageant, baka, overall performance. Kaya sabi ko, okay. But anyway, so congratulations syempre sa atin after ni Jordan San Juan na
third runner-up sa Manhunt. Ngayon naman, ito naman sa Mr. Model naman, ay second runner-up naman tayo. Diba? Congratulations. Karangalan natin yan. And then, first runner-up naman si Venezuela na ang cute-cute din. Ayun. So, congratulations sa Venezuela. At ang nag-titled nga na Mr. Model this year, 2025, ay wala nang iba, ay ang Thailand. Yes, congratulations sa Thailand. So, gwapo din naman talaga yung kanilang pambato. Pero syempre, nangihinayang ako kasi parang feeling ko dapat makausad pa si Mr. Philippines. But, syempre, tapos na yung pageant at ayun na, maging happy na lang tayo. At least nakarating sa top 3. Diba? So, yun. Ay, nako, nakakaloka. Pero nanghinayang talaga ako na wala dyan si Mr. Tawag dito, si Mr. Peru. Ayun pa naman yung bet na bet ko. Ay, may ganon. Pero eto, dalawang corona for Thailand this 2025. Ito nga ay ang Miss World at ang Mr. Model International 2025. Ano chika mo dito, Mama Sam? Eh di congratulations, di ba? Congratulations Thailand dahil ayan nga, bukod kay Oppo, meron na sundan na kagad sila na panibagong title holder na sa mga kalalakihan. Eh di ang bongga, winner na winner yung dating. And then ayun, nakakatuwa kasi syempre nag-penetrate yung pambato nila at nakuha yung title. Eh di bongga, di ba? So yun, so marami tayong corona. Kung corona din lang naman ang pag-uusapan, talagang ang Philippines talaga ay isa dyan sa mga namayagpag. At ngayong taon na to, Diyos ko, ilang corona na ba yun nakuha natin? Kaiinggitan pa ba natin yan? Di ba? So, yun. So, congratulations sa mga nanalo and I wish all the best. And then, para naman sa sumunod na chika, eto nga, Mama Sam, pinag-uusapan din ngayon sa social media ang pagdating ni Miss Charm sa ating bansa at kanina nga nagkaroon nga ng press con. Anong masasabi mo sa ganda ng Miss Charm? Ayan nga, so nandiyan si Rasindran, oo. Ang reigning Miss Charm. Alam niyo, sa totoo lang, yung lumalaban to ng Miss Charm, gandang-ganda ako sa kanya. Sa totoo lang. Parang yung una pa lang, yung pagka-enter pa lang doon sa competition, sabi ko, ay parang ito ang mananalo. Kita mo talaga na nag-glow talaga siya. And then ngayon, masasabi ko, parang nawala yung ganda niya, no? So yun, so parang hindi pala siya ganun kaganda. Charot. So, yun. So, saan na yung charm? Ganon. Nagsisi kaya ang organization ng Miss Charm na nawala ang ganda niya. Naluloka lang ako kasi parang hindi ko alam sa mga pageant ngayon. Parang paggabi ng gumaganda sila. Tapos pagkalipas, nawala na yung ganda, nahulas na, di ba? So, yun. So, kasi di ba dapat habang tumatagal ka, lalo kang gumaganda. Lalo na kung title holder ka. Pero itong nakikita ko, parang baliktad. Parang nawala siya, tapos pagbalik parang, okay, siya pala yun. So, yun. So, I hope na sana maka-arriba, syempre si Cyril Payumo, ang ilalaban natin ngayong taon na to sa Miss Charm. And then, I'm so excited na for Cyril dahil alam naman natin na talaga, kung charm din naman ang pag-uusapan ay talagang very charm, legit na charm. Yung alam mo yun, yung charm niya parang pang forever, ganon. So, maganda siya nung nakaraan taon, tapos maganda pa rin siya ngayon. Ganon. Likas talagang maganda siya. So, yun. Kaya parang feeling ko, pag nilaban to si Cyril Payumo sa Charm, ay talagang kakabog, di ba? And then, of course, congratulations sa reigning Miss Charm from, Malaysia. At nandiyan sila sa Pilipinas ngayon. And welcome to the Philippines, di ba? So, yun. Ang saya-saya lang. Reaction ko lang yun, huwag niyong masamain. So yun, kasi yung napapansin ko, hindi ko alam kung napapansin nyo rin, parang yung ganda nila nalulusaw. Parang ang ganda nila nung gabi, tapos ngayon parang pag nakita mo, okay, so yun. Anyway, congratulations pa din sa reigning Miss Charm. And I hope makuha natin niya sa susunod, no? And then, syempre, para sa sumunod na chika, si Althea Ambrosio, Mama Sam, ang ating Miss Supranational Asia. So tingin mo, Mama Sam, dapat nga ba siyang sumali pa ng isa pang national pageant sa bansa natin? At anong national pageant ang dapat niyang salihan? Si Althea, maganda to si Althea, no? Gusto ko yung face niya, very charm talaga. I think,
Pwede siguro siya sa Miss Grand. Kaya lang kasi yung pasarela niya hindi ganun kakabog eh. Pwede siya siguro sa Miss World kung may advocacy siya. Or Binibining Pilipinas. So, mga tipong ganon. Kung sasali siya sa Miss Universe Philippines, parang feeling ko wag na. So, parang feeling ko nakuha niya na doon yung supranational. Why not Miss World? Diba? O kaya another pageant. Pwedeng Miss Grand, pero kailangan I think Binibining Pilipinas kasi pwede mo to ilaban sa Globe or pwede mo to ilaban sa Miss International, di ba? Kasi very Pinay yung beauty. Gusto ko yung beauty ni Miss Supranational nung nakaraan taon na si Althea. But nandoon ako na siguro pag-isipan niyang maigip at kung ano yung sasalihan niyang pageant, kailangan paggandaan niya. Pwede din Miss Earth, di ba? So yun, wala akong maisip para sa kanya kasi parang feeling ko enough na sa kanya yung pagiging supranational and then wag na siya mag-join ng kahit anong pageant. Pero kung gusto niya pa uling mag-join, try niya Binibining Pilipinas o kaya Miss World. Ganon! So yun, kaya lang maliit lang siya kapag sa Miss World. Siguro kapag matangkad kasi parang mas okay yon. But tingnan mo, malin mo, di ba, siya ang mag-title. So good luck kay Althea. I wish all the best. Maganda si Althea. At parang feeling ko, kaya niya pang magbalik. Hindi ko lang alam kung sa universe kung kakabog ba siya. So, yan. And then, of course, para sa sumunod natin, chika, pambato ng Contempt Mahanakon dito sa Miss Universe Thailand na si Preo. Tingin mo, Mama Sam, kaya niya kayang talunin si Vina at saka si Phuket sa kompetisyon? Well, obviously na hindi siya paborito ni Mr. Nawat dahil yung coronation, di ba, ng Contempt Mahanakon ay parang nagpipicture si Mr. Nawat at saka yung dalawang queen na si Vina at saka si ay bigla siyang tinaboy. So yun, so obviously na hindi siya gusto. Pero siguro paghandaan niya ng maigi, papayat siya konti, and then siguro yung confidence, ayun. Malay ninyo, dumating yung time na siya ang manalo dito, di ba? Kahit tinaboy-taboy siyang ganun. Baka mamaya, strategy game lang yung pala ni Mr. Nawat, and then after, siya pala ang paborito. Di ba? So, yun. So, tingnan natin kung ano yung maipapakita niya sa competition na Miss Universe Thailand. And laban lang, Preo. Kaya mo yan, di ba? Kung sa, supranational, nag-first runner-up yan eh. So, feeling ko kaya niyang makaariba dito ng bonggang-bongga. So, yan! And then, syempre, para sa sumunod natin, chika, bagong Miss Grand Myanmar na si JK Sophia. Tingin mo, Mama Sam, aarangkada kaya siya katulad ng Miss Myanmar nung nakaraan taon? Feeling ko parang mahina sila. Pero depende sa preparasyon kasi alam yan nung national director nila kung paano to kumbaga mama ni obrahin, di ba? And then kasi may experience siya sa Miss Grand, so alam niya kung ano yung larong gagawin. Pero yung ganda, hindi ako ganun nagagandahan. Parang soso lang. Parang kung titignan mo yung ganda ni Miss Venezuela na bagong Miss Grand, ayun talaga, oh my gosh, panalo. At saka si Mrs. Spain, maganda si Mrs. Spain. And then meron na rin Miss Grand Netherlands at maganda din. Hindi naman katangkada ng mga Miss Grand ngayon. Kumbaga parang nakikita ko sa kanila na hindi sila ganun kapalo yung height nila. But tignan natin, dito sa mga bagong batch na nanalo, I think ang nalalakasan ako kay Mrs. Spain. Ayun. And then, good luck kay Miss Myanmar kung makaariba nga ba siya ng bonggang-bongga sa darating na kompetisyon ng Miss Grand International. So, good luck. So, waiting pa tayo sa Philippines kung sino. So, para sa sumunod natin, chika, Anita Rose, Mama Sam, tingin mo, aarangkada kaya ng bonggang-bongga sa Miss Grand Philippines? For sure! Kasi magaling to si Anita Rose pagdating sa pasarela, ex-senadora, yung execution niya, panalo din naman. Wala naman akong masabi. Actually, pwedeng-pwede. Kaya lang, hinihintay lang natin kung sino nga ba ang magiging officially candidates dito sa Miss Grand Philippines, kung sino pa yung madadagdag, and then tignan natin kung ano ang kakayanin na ipakita ni Anita Rose Gomez sa kompetisyon. Basta ako, para sa akin, nakikita ko siya na isa sa mga top contestant talaga. At kung titignan mo yung galawan niya, talagang very grand. Sabi ko nga, kung hindi man niya makuha ang grand, pwede din ibigay sa kanya ang
kulay na Hispano-Americana. Diyos ko, sa liit ng bewang nito, ewan ko kung di maloka yung mga Latinas sa kanya, di ba? And then, good luck! Malaman natin kung sino nga ba ang madadagdag dito sa Miss Grand Philippines. And ayun, saka natin pag-usapan kung sino nga ba ang aariba ng bonggang-bongga. But for now, Anita Rose Gomez, isa sa mga nakikita ko na talagang palaban sa kompetisyon na to. And good luck sa'yo, Anita! So, yan! So, anak-anakan din naman natin yung si Anita. And wala naman akong kung mananalo siya, di bongga, di ba? So, yon. So, para sa sumunod natin, chika, Peru versus Miss Philippines, Mama Sam sa Miss Universe. Tingin mo, kaya-kayang kabugin ni Atisa Manalo ang pambato ng Peru? So, noong last year talaga maarangkada yung pambato ng Peru dito sa Miss Universe, di ba? Kasi she's from Miss International. Ngayon naman, syempre, inaabangan dyan ng lahat for sure ang eksena na magaganap kay Atisa Manalo. Alam niyo, sa totoo lang guys, mas gusto ko pa si Atisa na hindi sumali sa Miss Cosmo more than sa sumali siya sa Miss Cosmo. Kasi parang feeling ko, mas parang katatakutan siya ng todo-todo kung hindi siya nagpunta ng Miss Cosmo. Kasi first runner-up siya sa Miss International. Kaya lang kasi parang yung pagiging first runner-up niya sa Miss International, medyo nabaliwala yon. At ngayon ay masasabi natin na top 10 siya sa Miss Cosmo. Pero pwede din naman talagang mas umangat pa si Atisa hanggang top 5 sa Miss Universe ngayong taon na to. Nakikita ko na mas malakas siya kaysa kay Miss Peru. Siguro kailangan lang talaga pagandaan ni Atisa, syempre, ang bawat aspeto ng kompetisyon. At naniniwala naman ako na pangarap kasi ito ni Atisa Manalo na maging Miss Universe Philippines. Kaya nga siya paulit-ulit na sumasali dyan. Kaya nga nag-try uli nga siya ng one more time. And then, ayan na. So, tignan natin kung si Atisa nga ba ay makakaarangkada ng bonggang-bongga sa darating na Miss Universe versus Peru. Ako para sa akin, parang feeling ko downgrades yung Peru, no? Parang hindi sila umangat. Ganon. Parang hindi sila aangat. Pero hindi natin pwede i-underestimate. Malay mo naman, biglang umarangkada yan ng bonggang-bongga pagdating sa dulo ng kompetisyon. Kaya medyo nakakatakot din yan, di ba? Kaya abangan natin kung ito nga ba ay makaka-eksena ng bonggang-bongga. So, yan! At para sa sumunod natin, chika, paborito na kandidato dito sa supranational, ito nga, marami nga nagsasabi na baka si Netherlands daw ang manalo at saka si France. Kasi may experience na sila sa international pageant. Ito ay sumali nga dito sa Mr. International dito sa Bangkok edition. Ako para sa akin nakita ko na yung dalawang to. Gwapo naman talaga sila. Lalo na ngayon, parang lalo silang naghanda. And then nakikita ko si Netherlands, ang lakas nung dating sa competition more than kay Mr. France. Pero syempre, feeling ko naman papasok talaga sila sa semifinals. Kaya lang kasi may nakikita pa akong iba. Katulad na lang ni Miss Mexico, isa to sa mga nakikita nating malakas. Indonesia, di ba? Si Papa Indonesia. And then of course, si Kenneth Kabungkal. At talagang masasabi ko din, ang Philippines kasi palaban. So silent lang siya, pero alam mo na arangkada siya hanggang sa dulo. Kasi Diyos ko naman, si Kenneth naman ay talaga namang palaban sa kompetisyon. At wala naman duda yan, di ba? So, yun. So, good luck, syempre, kay Miss France, kay Mr. France, at saka kay Mr. Netherlands. So, yan. So, sabi nila, ay naku, si Netherlands daw yung mananalo. Ako naman, tingin ko, tingnan muna natin kasi marami talagang malakas na lalaki. Kung si Philippines nga medyo tahimik lang di ba? Pagdating naman daw sa babae, eto kung si Netherlands at saka si France ay pinag-uusapan din ang galing syempre ni Philippines, Brazil at Indonesia. So tingin mo Mama Sam, umabot kaya silang tatlo sa dulo ng competition? Si Indonesia ganda-gandahan, no? Charot. So parang feeling niya back-to-back sila talaga. Yun talaga, ang lakas ni Indonesia talagang pang back-to-back. Pero feeling ko naman, walang back-to-back na magaganap. Feeling ko nga, baka bigla silang ma-El Tocuyo Yung alam mo yun, biglang wala pala sila sa eksena, pwedeng ganon. Pero, tingnan natin, di ba? Sabi ko nga, kung talagang malakas siya, di makakarating niya sa dulo ng competition. Pero tingin ko, hype lang.
kung ikukumpara mo kasi yung nakaraan taon na performance nila bilang Miss Supranational, parang nag-downgrade ang Miss Supranational. Parang gusto na niya na talagang palitan yung bagong yung dating Reyna, di ba? So, tingnan natin kung ano ang magiging ganap. But, tingnan natin kung makakaariba nga ba si Miss Indonesia o may El Tocuyo sila ngayon taon na to. Si Miss Philippines naman, syempre, Diyos ko, duda pa ba tayo kay Miss Philippines? Laban na laban yan. Diba? So, ako wala akong duda kay Miss Philippines kasi parang feeling ko talaga aarangkada to ng bonggang-bongga. At hindi lang kay Miss Philippines, kahit si Miss Brazil medyo natatakot talaga ako sa kanya. Ewan ko, sabi sa akin nung iba, Mama, sa mukhang hindi naman nakakatakot si Brazil, pero parang feeling ko, Diyos ko, yung kaseksihan ni Brazil, Diyos ko, naluloka ako pati yung height. But, in fairness naman kay Tara Valencia, baka si Tara Valencia ang sumungkit ng corona. Alam mo naman si Tara, Diyos ko, palaban sa mga Latina. Diyos ko, may napanood akong eksena ni Tara. Yung, alam mo yun, yung tipong paandar talaga ang babaeng to. Parang nagsasayaw-sayaw yung mga Latina. Biglang dumating si Tara, Diyos ko, agaw eksena. Hala, sayaw-sayaw din siya ng bonggang-bongga. So, yun yung gusto ko kay Tara, hindi nagpapakabog. Talagang lagi siyang pasok sa banga. Yung tipong ganon. At naniniwala ako na kakayanin to ni Tara Valencia talaga na masungkit ang corona ng Miss Supranational. Walang duda yan. And let's see. Di ba? So, yun. So, tingin mo, Christine Ann Perez. Manalo kaya si Tara Valencia. Paborito kasi yan ni Christine Ann Perez. Sabi niya sa akin, Mama Sam, I think Tara Valencia gonna win. O, tingnan natin kung she will make it. O, diba? So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika natin sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun. So, syempre, maraming salamat po sa inyo lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.